Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga kapatid sa gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga kaguro, nawa ay nasa maayos kayong kalagayan saan man kayo naroroon, at saan man kayo naaabot ng ating video. Isang nakakagandang balita sa ating mga kapatid sa gobyerno, dahil simula ngayong linggong ito, ay simula na nating matatanggap ang ating year-end bonus, at kasama na ang cash gift. Para sa buong detalye, tapusin na panoorin ang bidyong ito. At kung bago po kayo sa ating channel, mangyaring paki-subscribe, like, and share, at paki-hit na rin po ng notification bell para maging updated po kayo ng mga ganitong information, at narito ang detalye. Year-end bonus at cash gift for government employees, mare-receive na, nakapublish sa governmentph.com. Ang mga empleyado ng pampublikong sektor ay tatanggap na ng kanilang year-end bonus para sa 2023 simula itong ika-15 ng Nobyembre, Miyerkules. Ang year-end bonus ay katumbas ng isang buwang sahod ng isang manggagawang gobyerno, ayon sa nakasaad sa Executive Order 201 ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Ayon sa Budget Circular 2016-4, ng Kagawaran ng Budget at Management na inilabas noong Abril taong 2016, ipinaliwanag ni dating Kalihim Florencio Abad na ang mga empleyado ng gobyerno na sumusunod ay karapat-dapat na makatanggap ng year-end bonus. Una, ang mga nasa serbisyo pa rin ng gobyerno hanggang ika-31 ng Oktubre taong 2023 na may hindi kukulangan sa 4 na buwan na serbisyo mula ika-1 ng Enero hanggang Oktubre ng kasalukuyang taon. Pangalawa, ang mga nag-retire o nag-separate mula sa serbisyo ng gobyerno bago ika-31 ng Oktubre taong 2023 na mayroong hindi kukulangan sa 4 na buwan na serbisyo mula ika-1 ng Enero ng kasalukuyang taon, ay bibigyan ng prorated year-end bonus at cash gift sa loob ng buwan ng kanilang retirement o separation. 4 na buwan ngunit mas mababa sa 5 buwan 50% ng buwan ng sahod. 5 buwan ngunit mas mababa sa 6 na buwan 60% ng buwan ng sahod. 6 na buwan ngunit mas mababa sa 7 buwan 70% ng buwan ng sahod. 7 buwan ngunit mas mababa sa 8 buwan 80% ng buwan ng sahod. 8 buwan ngunit mas mababa sa 9 na buwan 70% ng buwan ng sahod. 9 na buwan ngunit mas mababa sa 10 buwan 75% ng buwan ng sahod. Maaari mong basahin ang buong teksto ng mga alituntunin ng DBM para sa pagkakaloob ng year-end bonus. Mahalaga ring banggitin na ang mga empleyado ng gobyerno ay dapat na magpatuloy sa serbisyo mula ika-1 ng Enero hanggang ika-31 ng Oktubre taong 2023, isang panahon na 10 buwan para magkaroon ng karapatan na makatanggap ng kanilang buong year-end bonus. Ang mga bagong hire na empleyado pati na rin ang mga nag-retire na ay maaari pa ring makakuha ng prorated na bahagi ng year-end bonus as long as may 4 na buwang serbisyo na sila sa ika-31 ng Oktubre taong 2023. Samantala, isang magandang balita naman na may kaugnayan sa implementation ng matatag curriculum. DepEd, students now more attentive under matatag curriculum, na nakapublish sa CNN Philippines. Metro Manila, CNN Philippines, ika-10 ng Nobyembre, sinabi ng Kagawaran ng Edukasyon noong Biyernes na mas nagpapakita ng pinabuting performance ang mga mag-aaral batay sa unang pagsusuri ng bagong kurikulum na matatag K-10. Ayon sa mas pinaikli na kurikulum, ang feedback na natatanggap namin ay mas mausisa ang mga mag-aaral, mas aktibo sila, mas madalas silang mag-volunteer, pahayag ni DepEd spokesperson Michael Poe sa CNN Philippines, The Source. Subalit sinabi ni Poe na ito ay batay lamang sa field assessment na natatanggap ng DepEd. Ang departamento ay nakipagtulungan na sa Philippine Institute for Development Studies para sa mas malalim na pag-aaral ng implementasyon ng programa ng K-10. Ang kurikulum ng matatag ay nagsimulang isagawa ang pilot implementation nito noong ika-25 ng Setyembre sa 35 paaralan sa ilang piling rehiyon. Ito ay susundan ng pagpapalabas sa mga grades 1, 4, at 7 sa school year 2024 hanggang 2025, grades 2, 5 at 8 sa school year 2025 hanggang 2026, grades 3, 6 at 9 sa school year 2026 hanggang 2027, at grade 10 sa school year 2027 hanggang 2028. Sinabi ni Poe na magpapatuloy ang DepEd sa pagmamanman ng bagong kurikulum at gagawa ng mga pag-a-adjust kung kinakailangan.
Samantala, ang pagsusuri para sa senior high school program ay patuloy pa rin, ayon kay POA. Ang National Task Force na itinalaga para pamahalaan ang assessment ay plano ng maglabas ng kanilang mga unang rekomendasyon sa Mayo ng susunod na taon, dagdag pa niya. At sa iba pang balita, nais ni Senator Grace Poe na palakasin ng mga telco, DICT, at DepEd, ang kanilang koneksyon, upang mabigyan ng libreng Wi-Fi ang mga public schools. Poe tells DICT, DepEd, telcos, to boost links for free public school Wi-Fi, ipinablish ni Luisa Cabato sa Inquirer.net. Si Senator Grace Poe ay nanawagan sa Kagawaran ng Teknolohiyang Impormasyon at Komunikasyon or DICT, Kagawaran ng Edukasyon or DepEd, at mga kumpanyang telekomunikasyon or telcos, na palakasin ang kanilang mga koneksyon upang magbigay ng libreng Wi-Fi sa mga pampublikong paaralan na nangangailangan. Sa isang pahayag noong linggo, sinabi ni Poe na ang malapitang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya at mga telcos ay magtitiyak na ang mga mag-aaral, kahit sa mga liblib na paaralan sa bansa, ay magkakaroon ng access sa internet. Sa panahon na umaasa ang edukasyon ng ating mga anak sa koneksyon, ang access sa libreng internet ay isang mahalagang pangangailangan na maaring tulungan ng mga telcos na ibigay, sabi ni Poe sa kamakailang pagtalakay sa pambansang budget. Ang kaya ng mga telcos na maglaan ay malayo ang mararating para sa mabisang pag-aaral ng ating mga mag-aaral, dagdag niya. Ayon sa pahayag, wala pa lamang mga 69% ng halos 45,000 na pampublikong paaralan ang may access sa Wi-Fi sa iba't ibang bilis. Hindi maipakita para sa isang malaking populasyon ng mga mag-aaral na walang access sa Wi-Fi, lalo na ngayon na sinasabi natin na ang online na edukasyon ay naging bahagi ng bagong normal, sabi ni Poe. May mga ilang maaaring maglaan ng ilang piso para sa Wi-Fi para sa kanilang mga gawain sa paaralan tulad ng pagsasaliksik, pero paano naman ang iba na walang kakayahan? Tanong ni Poe. Hinihiling ni Poe at iba pang mga senador na isumite ng DepEd ang isang ulat hinggil sa status ng koneksyon sa Wi-Fi ng mga pampublikong paaralan upang matukoy ang mga lugar na nangangailangan ng access sa internet. At dito po nagtatapos ang ating video, nawa ay maging masinop po ang ating paggasto sa ating paparating na bonus mga kaguro. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, mangyaring pakisulat ng inyong comment sa comment section, para po patuloy kayo maka-access ng latest information, mangyaring paki-subscribe, like at share para ma-notify po kayo ng mga latest updates. Maraming salamat po.